kaklase, magandang araw kung mga guro. Ako nga pala si Angela Daniel Sorsal at sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang saknong sa kay Celia mula sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Ito ay aking iuulat para maging mas mabilis at mapadali ang iyong pag-unawa sa mga nakatagong mensahe sa bawat saknong. Simulan na natin. Ang unang 20 saknong na ating pag-uusapan ay inaalay ni Francisco Balagtas sa kanyang minamahal na si Celia. Hayaan niyong basahin ko ang unang saknong na makikita niyo sa screen. Ang unang saknong, kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap kayang natititik, liban na kay Celiang namugad sa dibdib. O ang pagsaulan pala ay pagbalikan o alalahanin, at ang mahahagilap naman ay mahahanap. Ipinapakita sa saknong na ito ang sobrang pagmamahal ni Balagtas kay Celia sa puntong si Celia lamang ang iniisip niya kapag naiisip niya ang pagmamahal. Pangalawang saknong, yaong Celiang laging pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan, ang ikinalubog ni ring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. Pinanganiban ay ang meaning daw kay kinatatakutan. Ang karalitaan naman ay kahirapan. Sa pangalawang saknong naman ay ipinapahiwatig dito na kinakatakutan ni Balagtas na baka makalimutan ni Celia ang kanyang pagmamahal para sa kanya. So, pinapakita daw dito na natatakot daw si Balagtas na baka makalimutan ni Celia ang kanyang pagmamahal. Pangatlong saknong, makaligtaan ko kayang di basahin, nagdaang panahon ng suyuan namin. Kanyang pagsintang ginugol sa akin at pinuhunan kong pagod at hilahil. So, sa pangatlong saknong ay ang suyuan raw ay pag-iibigan at ang hilahil naman ay suliranin or pasanin. Pangatlong saknong, naaalala niya ang mga masasayang alaala nila ni Celia at pareho silang may kontribusyon sa kanilang pag-iibigan. Sa unang saknong at pangalawang saknong ay si Celia ang dahilan ng kanyang hirap at sakit, pero kahit gaano man kahirap ay totoong minahal niya pa rin si Celia sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Pang-apat na saknong, lumipas ang araw na lubhang matamis at walang matira kundi ang pag-ibig. Tapat na pagsuyong lalaki sa dibdib hanggang sa libingang bangkay ko'y maiidlip. Ang paliwanag sa pang-apat na saknong ay lumipas ang mga masasayang panahon nilang dalawa hanggang sa pag-ibig na lang ang natira at hindi raw mawawala ang kanyang pagmamahal para kay Celia hanggang siya ay mamatay. Panglimang saknong, ngayong namamanglaw sa pangungulila, ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa, nagdaang panahoy inaalaala, sa iyong laraway ninitang ginhawa. Namamanglaw ay nalulungkot. Sa panglimang saknong ay inaaliw niya ang kanyang sarili sa pangungulila at pagkulungkot sa pamamagitan ng pagtingin niya sa larawan ni Celia na gawa sa pinsel. Pang-anim na saknong, sa larawang guhit ng sasintang pinsel, kusang inilambang sa puso't panindim, nag-iisang sanlang naiwan sa akin, at di mananakaw magpahanggang libing. So, ang inilimbang pala ay iginuhit o iminarka. Ang paninindim naman ay isipan o gunita. At ang sangla ay
Ala-ala. Ang paliwanag naman sa pang-anim na sakdong, ang mga alaalang nagpapasaya sa kanya ay hindi mananakaw hanggang sa mamatay sila. Ang larawan at alaala ni Celia ay hindi mawawala sa kanyang puso at isip hanggang kamatayan niya. At ang larawang ito na lamang ang naiwang alaala sa kanya. Sa saknong 3 at 4, nagdaan ng masasayang araw ng pag-iibigan ng magkasintahan, ngunit mananatiling tapat si Kiko sa kanyang pag-ibig hanggang libing. 7 saknong, ang kaluluwa ko ay kusang dumadalaw sa langsangat ngayong iyong niyapakan. Sa ilog biyata't hilom na mababaw, yaring aking puso'y laging lumiligaw. Ang paliwanag sa saknong ito ay inaalaala ni Balagtas ang mga alaala nila sa ilog Biyata, kung saan pinipitasan ni Balagtas ang mga prutas mula sa puno ni Celia. 8 saknong, di mamakailang mupo ang panindim sa puno ng manggang naraanan natin. Sa nagbiting bungang ibig mong pitasin, ang ulilang sintay aking inaaliw. 9 na saknong, ang katauhan ko'y kusang nagtatalik, sa buntong hininga ng ika'y may sakit. Himutok ko nooy inaaring langit, paraiso naman ang may tulong silid. Ang himutok pala ay hinagpis. Sa saknong 9 ay nangungulila raw si Balagtas kay Celia nang ito ay magkasakit. 10 saknong, nililigawan ko ang iyong larawan sa makatang ilog na kinalagian. Pinabakas ko rin ang masayang duungan sa yapak ng paa mo sa batong tungtungan. Sa saktong na ito ay binabalikan ni Balagtas ang mga alaala nila ni Celia. Sa saktong 7, 8, 9 at 10 ay ipinapahiwatig dito na madalas na pinapasyalan ni na Kiko at Celia ay ang ilog Biyata, Hilom, Makati at puno ng mangga na nagpapaibsan sa kalungkutan ni Celia.